Para po sa devotion natin na gospel call, meron po tayong tanong doon. Why is it important to share the gospel faithfully while leaving the results to God? Bakit po importante na ibahagi natin yung ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga kilala, nang may buong katapatan at kasipagan na iniiwan natin yung resulta sa Diyos? Ang tendency po kasi natin minsan, i-convert yung tao eh. Gusto natin maging Christian yung tao. Gusto natin maging follower ni Jesus. Gusto natin makasama sa church, sumasamba, nagpupuri sa Diyos. Wala namang masama sa ganung desire. Kasi po mga kapatid, isang paalala po sa ating lahat, no, hindi tayo ang nagko-convert sa tao. Ang Diyos ang nagko-convert sa tao para maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po dapat malinaw sa atin ano ba yung task natin. Ang task natin mag-share ng gospel. Ang task ng Diyos ay mag-convert. Kaya po wag tayong maproprostrate. Kapag may sinesharean tayo ng ebanghelyo, tapos yung tao na yon hindi ayaw kumilala sa Panginoong Jesucristo o ayaw magsuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, ang task natin ay mag-share ng gospel. Pag nagawa natin yon, successful na tayo. Huwag nating isipin ang success natin ma-convert yung tao. Kasi trabaho ni Lord yon. Now, hindi po natin pinipwersa yung tao na manampalataya sa Panginoon. But at the same time, hindi rin naman tayo sumusuko sa pag-share ng gospel dun sa mga tao sa paligid natin. Now, marami pong kaparaanan para mag-share ng gospel sa mga tao. Bukod po sa sinasabi natin kung ano yung ebanghelyo at anong pagmamahal ng Panginoon, tandaan po natin, may iba pang kaparaanan para i-share yung gospel. Kasi sabi ko nga, minsan, yung tao alam na yung gospel. Nasa isip na nila yun. Pero wala pa sa puso nila. Kaya kailangan matarget mo yung puso. Kaya kailangan ma-share mo talaga yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, maiparamdam mo sa Kanya na mahal mo siya. Kasi po pag yung tao hindi mo minahal, tapos puro ka lang salita ng salita, kinakausap mo lang yung isip, yung utak ng tao. Pero kapag yung pangungusap mo sa Kanya, sinasamahan mo ng puso, you speak from the heart to the heart. Naga-heart to heart talk kayo. Dinadamayan mo siya sa oras ng pagsubok. Tinutulungan mo siya sa oras ng pangangailangan. Pinapakita mo yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa tao na yon. Mararamdaman niya yung ebanghelyo. Ganito pala yung gospel. Ganito pala yung pag-ibig ni Kristo. So, we share the gospel. Ano po yan? Multifaceted. Ibig sabihin, maraming kaparaanan. Kasi yung tao po, complicated yung tao eh. Complex. Sipin mo, yung tao may utak yan, may puso yan, may will. At yung sa will po, yung will, yung decision making, yan po ay yan na po yung patungo na sa conversion yan. Yan na nagdidesisyon yung tao na, Lord, pagsisisihan ko na talaga yung lahat ng aking mga kasalanan, nagsusuko ako ng buhay sa inyo. Pero kailangan dumaan muna sa isip, maintindihan niya yung gospel, maramdaman niya yung gospel, hanggang sa makonvict siya ng Santong Espiritu at sasabi niya, Lord, I repent. Tinatalikuran ko na yung aking mga kasalanan. So, sa atin po mga kapatid, isang paalala lang, no? Ang goal natin, i-share ang gospel. Pag na-share natin ang gospel na tumatama sa puso, tumatama sa isip, successful na po tayo nun. Now, gusto ko pa ipakita sa inyo itong halaman na ito. Yung halaman po, kahit maliit lang na buto yan, sa Korea po, dati mahilig kasi ako sa hiking, may lugar doon ako napuntahan na ang lalaki ng mga bato, tapos split. Alam niyo yung biyak na bato lagi, ang daming mga bato tapos biyak. Sabi ko, ba't puro biyak yung mga bato rito? Na-realize ko, nung nakikita ko yung ibang mga puno, nakatanim doon sa biyak na bato, mga biyak na bato. Ibig sabihin, sa mahabang mga panahon, yung mga biyak na yon, may mga tumutubo ron, may mga nag-uugat doon, tapos mabibiyak ng konti. Tapos lalaki na yung halaman, mamamatay na yung halaman, tapos meron na namang panibagong halaman, tutubo, lalaki yung biyak, no? At through time, talagang humihiwalay na yung mga bato.
Now, yung salita po ng Diyos, wag po nating isipin na hindi po yan effective. Minsan po kasi hindi pa time nung tao na manampalataya. Pero importante at that point in time na mataniman mo ng buto. At hayaan mo yung halaman na yun ay lumalaki. Lumaki ng lumaki. Malay mo after 1 year, 2 years, or even 10 years, yung puso niya na bato, tuluyan ng mabasag at sabihin niya, Lord, nasa dead end na ako ng sitwasyon ko, ng buhay ko. Wala po akong malalapitan. Kayo lamang, Panginoon. Minsan kasi may takdang panahon talaga. Yung may takdang panahon talaga yung Diyos sa mga tao na hindi natin alam. Minsan hindi tayo aware. Pero makikita nyo po, yung halaman minsan talagang lalaki na ng malaking malaki tapos basag na yung pusong bato. So pakatandaan po natin, yung message po ng gospel tuloy-tuloy po. Itanim lang natin ang itanim hanggang sa tumubo, hanggang sa mabasag na yung mga pusong bato ng mga tao. Iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal ni Kristo, tuloy-tuloy lang, non-stop, hanggang sa yung mga mahal natin sa buhay mabasag at tuluyan silang makakilala sa Panginoong Jesucristo. So para po sa inyo, why is it important to share the gospel faithfully while leaving the results to God? Pwede nyo pong discuss yan sa ating mga discussion groups at pwede nyo rin pong i-comment sa comment section right below this video. Or pag may natutunan po kayo sa mga devotions natin, pwede nyo pong i-send sa messenger, kung inyong mamarapatin. So, yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.